Hello guys, tara at samahan niyo akong maglakwatsa at ating libutin ang iilan sa mga pinagmamalaking tourist destination sa probinsya ng Biliran. Dahil sa proud Biliranon ako, in this video, at your service, I will be your tour guide. Kung proud Biliranon ka, i-share mo na to sa mga kakilala nyo. Una kong ipakilala sa inyo ang Busay Falls. Busay means waterfall. Busay Falls ay matatagpuan sa Barangay Ungale, Kawayan, Biliran. It's about 15 minutes hike from the town going to Busay location. Kung manggaling ka sa Naval, pwede kang sumakay ng bus papuntang Tukdaw, and from Tukdaw, pwede kang mag-rent ng motorcycle, habal-habal or tricycle around 20 to 50 pesos ranging papuntang Busay location. Open daily ang location, 20 pesos lang per head at may mga murang cottage sa loob na pwede nyong rentahan. Guys, I guarantee na mag-e-enjoy kayo sa malamig at fresh pure mineral water na umaagos galing sa bundok. For your safety and security, very safe ang place guys, and very friendly and hospitable ang mga tao dito, kaya huwag kayong mag-alala. O pagtakbo sa footbridge. Bawal ang pagdala ng kutsilyo, yung sundang, itak at yung mga sharp object. Bawal yung pagtalon sa taas ng falls. Tapos bawal ang paglagay ng paglapag ng mga pagkain sa bato. Tapos bawal ang pagsyagit, pagsigaw. At saka bawal ang paglaba dito. So tara. So ito yung footbridge, yari sa Kawayan guys. Matibay siya. Magkitaon ninyo, kay tubig dito. May araman ang falls dito. Sagbutan po ni siya diri. May mga dakit. Ito may CR po sila. Oh, man. Doon ka sa Pasko. Ito yung stairs nila, yari din sa Kawayan. Pakita mo to. Tapos pakita mo doon yung yung tubig. Fresh water yan from the mountain. Dito pwede nang maligo. Kaso lang doon tayo sa taas, sa unahan. Exit, function hall papunta doon, may mga cottage. Busay means it's falls. Ito yung this way. Kung mapansin niyo itong mga pinagbabawal at magkatulad lang din doon sa unang inulit lang nila. So welcome. Hello mga ka-selfie, this is Andrew Lacuachero and welcome back to my channel guys. We are here in Busay Falls and let's go! Ang lamig ng tubig, promise. Pero matamis din. Kasi fresh from the mountain siya. Tapos pwede siyang lapitan. Kung marunong kang lumangoy, pwede mong lapitan kasi medyo malalim tayo. Medyo malalim lang siya. Pero may mga bato naman. Pwede patungan. Ang tamis ng tubig. Kasi fresh nga siya. Ito ang lamig, promise. Ang sarap. Pwede kayo dito kasi may pwede mag-picnic dito. Kasi may cottage. Tapos may pambata. Dito pang malaki. Tapos, tara. Pagka tayo dito may cottage.
Ayun, pwede naman dito mag-barbecue. Pwede mag-inuman pero wag lang maglasing. Ayun. Pag wala kayong pag mainit yung mga drinks nyo, pwede nyo ilagay dito. Kasi sa sobrang lamig niya, lalamig din to, parang chilled water. So 20 pesos yung entrance dito. Mura lang. Pag maliliit yata 10 to 20 pesos. So affordable. Ang ganyang kaliit na cottage, 300 lang. Tapos ganito 400. So doon na kayo sa 400 kasi 100 lang naman yung difference niya. Kaya mag-hi ka. Hello. Tara, maligo na to. Sunod naman nating dalawin ay ang Tinago Falls. Ang Tinago Falls ay matatagpuan sa Sitio Tinago, Barangay Kabibihan, Kaibiran, Biliran. Very accessible yung location. From Naval, pwede kang mag-tricycle or motorcycle going to Tinago Falls. Approximately 30 minutes lang naman yung biyahe. Open yung location guys daily. Mura lang naman yung entrance fee. For adults is 20 pesos and for minors is only 10 pesos. Para sa mga nagtatanong kung bakit siya tinatawag na Tinago, Tinago means in our local dialect is hidden. It's a hidden falls sa gitna ng gubat. Para sa mga travelers na gustong pumunta sa Tinago Falls, for your information, huwag kalimutang magdala ng extra na damit kasi pwede kayong mag-swimming at maganda ang location for picture taking. Very Instagrammable. For your safety and security, very safe ang place guys. I-follow nyo lang yung rules and regulations ng place. Very hospitable, accommodating, and friendly yung mga local dito. Kaya huwag kayong mag-alala. At ang susunod nating puntahan ay ang lugar na kinikilalang the main source of the sweetest tasting water in the world. Walang iba kundi ang Tumalistis Falls. Ito ay matatagpuan sa Barangay Asog, Kaibiran, Biliran. Very accessible ang location through motorcycle and bus. Approximately 45 minutes to 1 hour travel from Naval. Open ang location daily. 20 pesos lang ang entrance fee per head. May mga available cottage sa loob na pwedeng rentahan, depends on the size. It's ranging 500 to 800 pesos sa mga seaside cottage. At kung gusto nyo naman ng floating cottage, price ranges from 800 to 1,200 pesos kung gusto nyo lang. Sobrang nakaka-refresh yung lugar when you are connecting with nature. I advise to travel with your friends or else with your family para hindi ka maboard. Paalala lang sa mga travelers na gustong pumunta sa lugar ay magdala ng tsinelas at mag-ingat sa paglalakad dahil mabato ang lugar at medyo madulas. Very safe yung place guys, mababait yung mga tao dito. They are very hospitable, accommodating, and very friendly. Kaya huwag kayong mag-alala. Ang susunod nating papasyalan ay ang Akaban Cave or Lover's Cave na matatagpuan sa gitna ng Akaban and Bohol, Culaba, Biliran. Isa siyang sea caves open to crystal blue waters na dinarayo ng mga travelers para mag-swim. Very easy to access naman yung location guys. Traveling from Naval to Akaban approximately 1 hour through motorcycle or bus. Maraming activities ang pwedeng gagawin dito. Pwede kayong mag-fishing, scuba diving, pwede kayong mag-snorkeling, mag-boating, picnic with your friends or families, at pwede kayong mag-picture taking lalo na sa tuktok ng kuweba. Very Instagrammable talaga yung area. Mura lang naman ang entrance fee dito guys, 20 pesos per head sa adult, 10 pesos per head sa minors, at may mga available cottage din kung gusto nyong mag-rent. For your information guys, especially sa mga local dito, relate silang lahat na ang pangpang di numero 1, 2, 3, 4, 5 at kahoy na pwedeng ambak-ambakan. For your safety, ingat lang sa pagtalon or palakad-lakad sa area. Magdala ng tsinelas para hindi masugatan sa mga bato. Sige, 1, 2, 3! Tuwa na! Nauna ang nakasulat!
susunod naman nating pupuntahan guys, ang pinaka-famous na Sambawan Island. Matatagpuan ang Sambawan Island sa northwestern part ng Biliran Island, which is 20 minutes away from Maripipi Island through boat. Accessible lamang ang Sambawan Island gamit ang sasakyang pandagat. Pwede kayong mag-start from Naval, pwede ring mag-start from Kawayan, or pwedeng mag-start from Maripipi Island. May advice para sa mga travelers, pwede kayong mag-DIY kung gusto nyo, pero mas less hassle kung kukuha na lang kayo ng travel package sa mga local travel agencies sa Biliran. Since isa ako sa mga local dito and I am proud Biliranon, mas madali kaming makarating sa Sambawan dahil marami kaming kakilalang nagmamay-ari ng sasakyang pandagat, so we are free. Madaming activities ang pwedeng gawin sa Sambawan Island. Pwede kayong mag-fishing, scuba diving, snorkeling, boating, picnic with your friends and with your families, or else, wag niyong kalimutang kumuha ng picture dun sa tuktok mismo ng island. It's very Instagrammable, guys. Mura lang ang entrance fee dito during our time na nag-visit sa Sambawan Island. It's 80 pesos per head plus 20 pesos environmental fee. So total of 100 pesos. Of course, alam naman natin guys, sa bawat paglalakwatsa or travels natin, our safety is always our top priority. So I advise travel with your friends or travel with your family. Ang advice ko lang guys, kung plano nyong pumunta ng Sambawan Island, iwasang mag-travel lalo na pag masama ang panahon dahil lumalaki ang alon. Safe and secure yung lugar guys. Just follow the rules and regulations na binibigay ng boat captain and also the location's house rules. Huwag kayong mag-alala guys, mababait ang mga local dito at of course, mababait kaming lahat ng mga Biliranon. At hanggang dito na lang po guys ang ating paglalakwatsa. Sa muli, I'm Andrew Lakwatchero at nagsasabing travel, enjoy, live, and learn. God bless and see you.